naabay gahom atong mga pulong para makasakit. Ano? Tama lang pala nangyari yan sa'yo. Mamatay ka na. Makaayo, Pero may sinasabi ko sa mga anak ko, kasi kailangan kasama mo ang buong pamilya mo rito eh. Kung hindi natin bibigyan si Michael ng normal na buhay, sino ang magbibigay noon? makaluwas, Biglang merong fear sa puso ko. Tapos ang nakikita ko sa vision ko ay yung aking anak na lalaki. Kaya nakabahan ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan yung anak ko ngayon. Lord, pinipray ko ang protection ng anak ko. o makapatay. Kaya nilang pumatay ng tao sa pamagitan lang ng salita. The Power of Words. Dinhi lang sa Kausaban, The 700 Club, Bisaya. Aniya kita karon dinhi sa Dacac Park Beach Resort, dinhi sa dapitan sa Zamboanga del Norte, unya usa ni sa pinakanindot nga beach resort ako nakita diri sa Mindanao, partner. Agree jud ko nimo, partner, 100%. In fact, ako naibog jud ko ani nga lugar. Word also has it, partner, na since they opened a long time ago, daghan ng gyapong bisita ang mianhi diri sa Dacac. Maayo kay imo nang gimension ang word of mouth, partner, tungod kay mauna ang atong hisgutan sa kini nga episode sa Kausaban. Which is the power of one's words. Ang gahom sa imong mga pulong nga makapalig-on or makaguba sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ug dili na ta magdugay, partner, tanawon na kuno nato ang sugilanon ni Willie Panizales. Kini si Willie, ubos kaayo ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon tungod sa mga negatibo nga mga istorya nga iyang madunggan gikan sa iyang mama. Let's see how Willie Panizales was able to overcome ang tanan ng mga negative words against him. Watch this. Lumaki si Willie na walang maituturing na pamilya. Inabandona siya ng kanyang ama at ang kanyang ina na isang bingi at pipi ay labis siyang kinamuhian dahil sa pagkakahawig nito sa kanyang ama. I was angry, I was confused, and I was afraid that I have nobody to run to. Pag may problem, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo, hindi ko alam kung what will happen sa future ko, hindi ko alam kung anong direksyon yung mangyayari sa akin. Ang pagkamuhi sa ina ay pinag-igting pa ng pambubugbog sa kanya. When she feels frustrated, talagang sa akin niya binubuhos lahat eh. I take the brunt of her anger. Lalong dumadagdag yan doon sa nararamdaman kong anxiety sa sarili ko. My life then is a big question mark talaga. Ang mga pangyayaring ito sa buhay ni Willie ang nagtulak sa kanya upang maligaw ng landas at malulong sa droga. I was just trying to get their attention. I was expecting that they will stop me. That time, sabi ko sa sarili ko, I needed somebody to save me. Kasi parang hopeless na at the time. Sa gitna ng isang madilim na yugto sa buhay ni Willie, isang programa ang napanood niya. While he was praying, bigla siyang may sinabi. Sabi niya, somebody out there feels confused. Somebody out there feels afraid. And somebody out there has a very heavy anger in his heart. Na-identify ko kagad yung sarili ko. Sabi ko, ako yun ah. Sumabay si Willie sa panalangin upang tanggapin si Jesucristo sa kanyang buhay. After nung prayer, nakaramdam talaga ako ng para bang something was lifted up doon sa dibdib ko. And I just shook my head and wow, sabi ko, ano ba yung nangyari? Matapos noon, ay ninais ni Willie na matuldukan na ang kanyang magulong buhay. Hindi man naging madali sa una, ay naging porsigido pa din siya na magbago. Magkagayunman, ay naroon pa rin ang hinanakit na daladala sa ina. It's because hindi ko napatawad ang nanay ko. I declared sa harap ng Panginoon na I forgive her. And I asked the Lord na siya mismo ang mag-alis ng galit, siya mismo ang mag-alis ng sama ng loob na nararamdaman ka para sa nanay ko. Naging bukal sa loob ni Willie ang kapatawarang iginawad sa ina. Bunga niyon ay umusbong ng isang magandang samahan sa kanilang dalawa. Di kalaunan ay binawian na ng buhay si Nanay Tess.
Bagamat malungkot, may kapayapaang nadama si Willie sapagkat hindi naging huli ang lahat upang maisalba ang relasyon niya sa ina. It is another awakening and refreshing experience sa akin. Somewhere, somehow, God made her understand na nandun yung forgiveness sa amin dalawa. Okay, I came to realize na ang buhay ko magmula nung bata ako hanggang nagkaisip ako is a war. War against anger, war against confusion, and war against yung fear. And I was always trying to search for something to fight back until I found the right weapon, which is Jesus Christ. Partner, important kain, especially for a parent like me. I have to remind myself all the time, and to parents watching right now we have to be very mindful kung unsa ning mga pulunga nga atong isulti sa atong mga bata tungod kay whatever we speak to them will either build them up or tear them down. That's true. You know, partner, dun ay old nga saying that goes like this: if you want to bring out diamonds kuno on your kids, treat them as if they were special stones. Whatever it is that you say, make sure na ato na silang gina-encourage. Of course, discipline is important. Yes. But many times, atong manggod silang kasab-an, unya, puro negative ang atong masulti sa ilaha. In reverse, partner na doon sa isa imong istorya nga, when you keep on saying kind, loving words to your children, this can really build them up. No? In Proverbs 16 says nga ang makalipay ng mga pulong, sweet kuno kaayo sa kalag o makapalig-on sa mga bukog. That's true. Dili kuno nato, partner, underestimate ang power sa negative words. Ningon ang American Journal of Psychiatry that verbal abuse kuno kanang mga pagdaog-daog bitaw, mga pakawalawan, kanang singkahan ka, you know, during our childhood years can scar us for the rest of our lives. We have to watch our words. True. Unya, partner, speaking of sweet words, matamis nga pulong, excited ko nga mubasa sa mga sweet nga feedback gikan sa ato mga televiewers, no? So ang first na ko basahan is kaning gikan kang Galliner nga taga Cebu, guys, Zamboanga. Wow, Galliner, it's great to hear from you. Ang iyang giingon diri, first time nako nga nagtan-aw sa The 700 Club nga programa, ug na-bless kaayo ko ug salamat kay nakapasa ko sa nursing board exam last August 20. Kay nag-request og prayer nga akong auntie sa inyong counseling center. Wow, that's a great news. Gallagher, thank you for your message. That's good news. And napatay usa from our anonymous texter, partner. Salamat kay naay nagduaw sa ako diri sa balay nga pastor. Gipaadto daw sa 700 Club Counseling Center. Salamat kaayo sa mga pag-ampo ug tabang ninyo sa ako ug akong pamilya. Sa Domingo, magsimba na gyud ni. That's good news. Unya, partner, naasay wala nagpahibalo sa iyang ngalan, no? Pero na-encourage kaayo taan iyang gisulat. Let me read. Salamat sa inyong mga panalangin at tulong nyo para sa akin at aking pamilya. Sa linggo, magsimba na kami. Just thankful because your show is so inspiring, and I've learned that problems are just an ordinary scenario if you trust in God's mercy. O kini, partner, gikan kang Nonoy nga taga Polomolok. I thank God for people who really care like you, who did not give up praying for me and my family, especially my wife's deliverance from demonic oppression. Now she was totally set free. God bless you always. Thank you very much, Nonoy. Daghan kayong salamat sa inyong pagpadala sa inyong mga matamis and very encouraging words. Please continue to send us your comments and feedbacks. Kung daghan mo yung mga mensahe nga ganahan ipaabot sa amo, you can do that by texting us. Either you post it sa among Facebook wall, email, or you can call our counseling center. Mabalik pa ang kausaban, the 700 Club Bisaya, in just a short while. Biglang merong fear sa puso ko. Tapos ang nakikita ko sa vision ko ay yung aking anak na lalaki. Kaya nakabahan ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan yung anak ko ngayon. Lord, pinipray ko ang protection ng anak ko. Atong saksihan ang ngilngig nga pagkaluwas ni Aling. Musunod na. Maayong balita! Open na ang among counseling center sa Jensan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358.
o mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo, busa tawag na. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa puso ngadto sa mga Dumagat tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. So partner, nga naman gid in town ang babae kay Mochika Mangyod. Unsa may explanation ana? Well, you know what, partner? I think it's because kami mga babae, we're very emotional and we express our emotions pinagyan ni pag-istorya. There's no other way. Pero galing lang kay di mi usahay ma-aware na chismis na day, na gossip na day. Agoy. Unya partner no kanang it's a favorite pastime for a lot of Filipinos during family gatherings, during lunch breaks, even during business gatherings, partner, no? Embarrassing. Anyway, na ako'y news nga na kuha partner ba nga in Away, Pangasinan, luna sila'y balao dito nga masakpan ka mag-chismis, pabayron ka og 1,000 pesos. Unyang imong, kung third offense na ka, 3,000 pesos. Ha? Kuya ako na. Nindot ka, ano, kung sakay mahitabo kung ato nang i-implement nga law. Tutubok Pilipinas. Daghan siguro partner, madakpan no? Daghan Ubay-ubay na gyud. Daghan gyud. Partner, nindot kay ni atong sunod nga istorya kay kaning tawhana iya gyud gideklara. Pinaagi sa iyang pag-ampo ang power of words. Naa din siya epekto. So karon partner, mapahuway sa taaning mga negatibo nga mga istorya and let's go to something positive. Atong lantaw ng istorya ni Trinity ug ang iyang anak dinha sa Davao City. Ipahiga na ako noon. Biglang merong fear sa puso ko. Tapos ang nakikita ko sa vision ko ay yung aking anak na lalaki. Usually, yun ang experience ko sa kanya na wala siya sa bahay paggabi. Kaya nakabahan ako, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan yung anak ko ngayon, kung ano mang ginagawa niya. Lord, pinipray ko ang protection ng anak ko. At ipadala niyo po yung mga anghel mo na magbantay sa kanya. Hindi ko na malayan, natulugan ko na yung pag-pray. Hinaya ako ng barkada ko kasi birthday niya eh. Tapos doon kami sa bahay nila, nakain, chika, tapos medyo may inuman. Hello? Ano pare? Kailangan mo auto ko bukas? Kasi, papera mo sa'yo. Gusto mo, daling ko na lang dyan mamaya sa Toril. Sige. Kita tayo mamaya. Seatbelt ka. Uy, bilis yata parang takbo mo ah. Dahan-dahan lang lang. Huwag mo tutulugan ah. Pale, galing ako dito. Tapos yung truck naman andun. Kasi mabilis nga yung takbo ko, 5 seconds na. Bumisina na yung truck. Nakita ko liwanag na lahat. Mami, gising! Si Ani, na-aksidente daw. Na-aksidente, may tumawag. Sa Sirawan to rin. Ang pinapunta ko doon sa area, yung aking anak na si Adele at kanyang asawa. At ako'y magpapaiwan dito sa bahay. Just yun ang instruction sa akin ng Panginoon na mag-stay put ako to intercede.
Unang word na lumabas sa bibig ko, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa kakulangan ko bilang ina sa aking mga anak. May nagsasabi sa akin na huwag kang umiyak, fight the good fight of faith. Kinuha ko yung Bible at itinaas ko yung Bible at kiniklaim ko yung salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi mo, si Jesus pumunta dito sa lupa para bigyan kami ng buhay at buhay na matiwasay. Promise ni Lord sa amin na in times of trouble, He will rescue us and we will give Him the glory. So lahat ng mga salita ng Panginoon, yun ang pinipray ko. So I am praying in the Spirit. I am praying purely the Word of God. Inikot ko yung manubela para at least hindi talaga fatal yung ano namin. Pag dito lang sa side ko ang protektahan ko yung barkada ko. Said sa akin. And kaya ang yung impact, papunta sa akin yung impact. Okay na ba kayo? Okay lang namin kayo sa ospital. Tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! Ay, try natin ilahin. Yeah. Ito na. Ano ba? Ano? Kaya na? Ito, naipit. Wag! Bali yung posisyon ng paa ko eh. Pag ganun. Ito yung medyo nataas, ito yung nasa baba. Pag hila nila dito, ito naman yung dalawa yung sasakit. Didiin tong dalawang parang baka dito. Didiin. Ito, pag sa right side na naman yung hihilain nila, ito naman yung didiin dito. So hindi talaga basta-basta mahila nila doon. After 3 hours, tumawag yung anak ko. Sabi niya, Mami, hindi pa natanggal si Aling sa loob ng sasakyan kasi 10-wheeler yung kalaban niya. Total wreck yung sasakyan eh. Yung nabaon siya doon sa loob. Sabi ng Holy Spirit sa akin, i-pray mo. Sabi ko sa anak ko, ilagay mo yung cellular sa tainga niya, kaya pray ko siya. Pag hilo ko sa kanya, first word na lumabas sa bibig ng anak ko, sabi niya, Mami, patawarin mo ako. Ang gusto ko parati ang nasusunod. Sabi ko sa kanya, pinatawad na kita, let's pray. Sabi ko, in Jesus' name. Yung sinabi na ng mom ko na in Jesus' name, biglang tatanggal na itong side na pa ako. Tapos naputol yung linya. Tinawagan ko yung sister, ilagay mo sa kabilang tenga yung cellular. In Jesus' name. Pag sabi na in Jesus' name, sumunod naman yung right side ko naman natanggal. Narinig ko talaga sa anak ko yung babae. Sabi niya, Mami, power talaga si Lord. Sinabi mong in Jesus' name, lumabas yung kanyang paa. So, miracle talaga. Binigyan pa talaga ako ng isang kakataon ng Panginoong Diyos. Sabi ni Lord sa akin, continue praying. Pag may relasyon ka pala ng Panginoon, may anak ka ng Panginoon, mayroon kang authority to claim His promises. Sabi ko, Lord, by your stripes, my son is healed. From the crown of your head to the sole of your feet, you are healed in Jesus' name. I declare upon you, hindi ka ma-hospitalized. None of your bones shall be broken. Kasi sabi ng Panginoon sa Psalms, none of your bones shall be broken. So, ini-remind yun ng Holy Spirit sa akin. Dila ako sa ospital, isang miracle na naman kasi biruin mo, sabi ng doktor, walang balian, walang mga ano yan, pasalang yan siya, sugat lang konti. Pa-x-ray kami, yun na nga, milagro din. Kasi wala talaga ni isang baling buto, wala talaga kahit na blood, wala talaga. Praise the Lord talaga, lumabas yung anak ko, safe and sound. Yung ano lang dito, yung maliit lang na sugat. So doon ko na-prove na there is power in prayer, there is power in intercession, na bilang ina na hindi natin control ang ating mga anak, prayer lang pala ang katapat. Prayer lang talaga ang kailangan natin para kahit saan sila, ang protection ng Panginoon ay talagang sumasama sa kanila. Sa tindi ng pagkawasak ng sasakyan, tila hindi na ito mapapakinabang. Sabi ko, Lord, pangit yan sa paningin ko. Kung i-junk ko yan, pangit, makita pa rin, ma-recall pa rin yung pangyayari na yon. Sabi ko, Lord, gawain mo nga yan siyang blessing sa akin because you are able to change trials into blessing. Magpadala ka ng buyer, alam ko,
To you, nothing is impossible. Kinabukasan nagpadala nga si Lord. At sa tulong din ng panalangin, nalagpasan ni Elaine ang trauma ng aksidente. Ngayon, baonan niya ang panalangin at pag-iingat sa kanyang pagmamaneho. Pinalitan din ng Panginoon ang nasirang kotse ng bago at mas malaking sasakyan. Powerful God talaga siya. Totoo talaga yung sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything and it shall be done unto you. What a very encouraging story, partner, no? In fact, mga tulor o pat ka ni agi nga tuig ba, ako mismo nakasuway jud kog aksidente, kanang gasakay lang kog auto, unya all of a sudden na motorcycle na ni dumbol sa mua, so ni buak ang iyahang window side, unya ang bildo kay nilupad jud diri sa ako ang naong. You know, partner, in a split second, I could have been blind. Buta for the rest of my life. Pero ni sampit gid ko sa ngalan sa Ginoo. I said, Lord, please rescue me. And in that moment, gisalbar jud ko sa Ginoo, partner. When I really believe what it says out of James chapter 5 verse 16, na the fervent prayer of a righteous man will avail much. That's right, partner. And today we're talking about, powerful kayo ang pulong sa Ginoo, that it's like a shield. Just mention it and it works. Yes. Not only that, partner, pero ang Word of God also is espada ni sa Espiritu. Unsa man nato pagkontra sa yawa kung kita wala ta espada. Di ta maminaw, di ta mobasa sa pulong sa Ginoo. And that's the reason why many people today are struggling in their lives because in the first place, how can they be children of God kung dili nila dawato ng pulong sa Ginoo? That is exactly the reason why, partner, daghan kay mga tao karon nga they're living defeated lives. Yes. Because as what you've said kanina, the Word of God is like a sword, no, espada. Kung sa ato pa ng modern times, mura siya og bala sa Yes. pusil, no? That's right. It's so powerful, it can really kill the enemy by using it. And that's the reason why Ivy and I would like to take this opportunity sa ato mga tigpananaw to pray for you. Siguro dili pa ka anak sa Dios, kay dili man ka mutuo sa iyahang pulong or you have not really surrendered your life completely to Him. We believe that this is the appointed time aron madawat nimo si Jesus Cristo as your Lord and your Savior. Let's pray. Let's put ourselves in the presence of God. Amahan namo, nagpaduol mi nimo karong adlaw. We're asking, Lord God, that you would come into our lives. Lord, that you would forgive us of all our sins, O God. Unya, gidawat ka namo, Lord God, nga tagapagluwas sa amo ang kinabuhi, Lord God. Father, amo sang gidawat, Lord, ang pulong sa Dios, ang Espiritu, ang espada sa Espiritu, Lord God. Among gidawat, Lord God, today, aron makakontra gid mi, Lord God, sa mga temptasyon, sa mga kalisod, at the same time, ang mga gilabay sa yawa sa amoa, Lord God, so we can fight back and we can hold on to your promises, O God, that, Lord, you will guide us every step of the way. This is the day, Lord God, that we receive you as Lord and Savior of our lives. And we believe, Lord God, that from now on, Lord, our lives will never be the same again. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. If you pray that prayer with us, mao na ang pinaka-importante o the best decision nga inyong gibuhat sa inyong kinabuhi. So, please pahibaw ami. Just type oo, space, kausaban, at palihog i-text sa mga numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screens. Unsa man ang imong buhaton kung ang imong asawa mismo mao'y nangandoy sa imong kamatayon. Hay nako. Mao ni siya ang storya ni Ted ug ni Lani. Tanawon ko na nato kung unsa silang sugilanon sa pagbalik sa kausaban. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060. Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Nay, may pagtatapat ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako at hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin. Nagkaroon ako ng ibang babae. Ano? Tama lang pala nangyari yan sa'yo. Mamatay ka na. Lantaon nato ang epekto sa kining madumtanon nga mga pulong. Hapit na! Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier, kwarta padala, at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar.
Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Base po sa biopsy natin, si Sarge po ay mayroong nasopharyngeal carcinoma o isang throat cancer. Masakit, mahirap tanggapin. Para po akong binuhos ng malamig na tubig. Hindi po ako halos makagalaw. Para ang mundo ko ay gumuho dahil may mga anak akong maliliit. Paano pag nawala ang asawa ko? Saan kami pupulutin? Isang sundalo si Ted. Buong tapang na nakikipaglaban sa digmaan. Pero sa paglusob ng cancer cell sa kanyang katawan, tila naduwag sa laban. Maraming gumugulo sa isip. Parang unti-unti, parang umiigsi ang buhay ng asawa ko. Hindi mo alam kung ano ang masasaklawan ng kinabukasan. So nagkaroon ako ng severe depression. Chain smoker si Ted sa loob ng mahigit 1 dekada. Kaya naman di katakatakang madapuan siya ng malalang sakit. Habang tumitindi ang digmaan, isang sikretong matagal ng kinikimkim ni Ted ang kanyang pinasabog. Nay, may pagtatapat ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako at hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin. Nagkaroon ako ng ibang babae. Ano? Tama lang pala nangyari yan sa'yo. Mamatay ka na. Dahil sa pangyayaring iyon, mas lalong lumala ang sakit ni Ted. Naging stage 3B ang kanyang cancer. Kailangan niyang dumaan sa masakit at magastos na 35 sessions ng radiation at 7 sessions ng chemotherapy. Wala kaming ipon, mahirap lang po kami. Nagkasakit ako, saan kami kukuha ng pampagamot? Minsan halagang 30, 40, 50 pesos. Hindi po ako makabili ng gamot na kailangan niya. Puno ng galit at puot naman si Lani nang tumawag sa 700 Club Counseling Center. Naging kakampi niya ito sa loob ng 2 dekada sa bawat laban niya sa buhay. Nagpapaalam po kay Sister Wella. Iiwan ko po yung mga anak ko at pati asawa ko. Then gulong-gulo po nga ako noon sa mga sitwasyon. Pero kinausap ako nung nakausap ko 700 Club na ang mga problema daw po dapat inaharap, hindi tinatakbuhan. Para makamusta ang kalagayan ng mag-asawa, nagpadala ng pastor ang 700 Club sa kanila. In-impress ng Panginoon sa akin na parang nasumpa si Brother Ted. So, sabi ko, wala ka bang nasabing masakit sa asawa mo? Sabi ko kay Sister Lani. Doon bigla siyang umiyak. Sabi ko, Lord, binabawi ko yung sinabi kong curse na lumabas sa bibig ko, binabawi ko. I felt energized. Unti-unti bumalik yung sigla ng aking katawan. Kako, Lord, this is it. Matapos ang madamdaming tagpo, bumuhos ang iba't ibang himala sa buhay nila. Unti-unti yung mga cancer cells ay nawawala. Yung buko lumiit ng lumiit. Until such time na wala na akong makapa. Sa latest re-evaluation niya, negative for tumor na, wala tayong nakikitang signs of mass sa CT scan niya. And dun sa posterior rhinoscopy, pina-evaluate natin siya sa ENT, wala rin na sila nakita na signs of mass. There was really positive progress there. Kaya nung sinabi ang doktor ng ganyan na wala nang cancer na nakikita, wala nang cancer na nakikita sa kanya. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman ko. Ang sinabi ko lang, thank you, Lord. Pinakinggan mo yung dasal ko. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala.
manalig ako kay Kristo. If you forgive and you ask for forgiveness for your sins, the Lord will forgive you. You will be healed spiritually, emotionally, physically, financially, everything. All in one. Sa high partner ba, sa'yo na kita mabuhi o ganang mga pulong bitaw towards our children or even sa atong mga asawa or bana or even towards ourselves, no? Kaning gitawag nato nga negative self-talk. Sulti tagnilad kay about ourselves. What we don't realize is that the tongue has the power to heal or to wound, the power to heal or to destroy. Unya araba, kung kita istoryahan ta og negative kaayo, it destroys us emotionally. Unya kaning atong kaning emotional impairment nato, mas kuyaw ni siya og impact compared to the physical wounds that we receive. You're right, partner. Actually, partner, ingon gud sila nga mas grabe pa kuno kayo ang atong isulti kay ang kumo kuno pwede pa nato mapasaylo. Pero ang insulto it stays. Yes. It wounds permanently. Mo na gisulti sa pulong sa Ginoo, partner no, na ayaw kuno ta pagsulti og daotan, magpalayo kuno ta sa daotan og pangitaa kuno ang kalinaw sa tanan ng mga butang. Hindi doon na sa gisulti partner sa Bible nga ang ato kunong words or ang atong tongue mura siya og writer's pen. And our hearts is like a tablet. So every time we speak, suwat siya sa atong kasing-kasing. So it is that powerful. You know, ang ato ang kasing-kasing is deceitful above all things. Be careful what we say. Kay kung unsa ganito isulti, it can either win people or it can also destroy people. And up next is the power of affirmation of a mom towards her autistic son. Ang istorya ni Carmel ug ni Mike after the break. Mubalik pa ang kausaban, the 700 Club Bisaya. Pero may sinasabi ko sa mga anak ko, kasi kailangan kasama mo ang buong pamilya mo rito eh. Kung hindi natin bibigyan si Michael ng normal na buhay, sino ang magbibigay noon? Atong hibaw-an ang pwede makabot pinaagi sa mahigugmaon nga pamilya. Musunod na. Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Pero may sinasabi ko sa mga anak ko, kasi kailangan kasama mo ang buong pamilya mo rito eh. Kung hindi natin bibigyan si Michael ng normal na buhay, sino ang magbibigay noon? Kung hindi ngayon, kailan? 1968 nang ipinanganak ni Carmel si Michael. Habang lumalaki ay napansin ni Carmel at ng kanyang asawa ang kakaibang kilos ng anak. Kalaunan ay napagdesisyonan nilang ipasuri ang kondisyon ni Michael. Dito ay tumambad ang isang balita na labis na ikinabahala ng mag-asawa. Kamukha din ng ibang autistic, hindi namin alam na autistic siya. Talagang ang iyak ko, plangga-plangga na siguro, no? Kasi nung unang panahon, nung time na yon, panganak ko si Mike, hindi pa masyadong nalalaman tungkol sa autismo. Kapag ka tinanggap nyo kaagad yung kondisyon ng anak nyo, kalahati na ng pakikibakan nyo ay napanalunan nyo na. Kasi yung kalahati naman, tututukan nyo lang, ano bang gagawin ko dun sa anak ko? Maghahanap ka na ng tinatawag na resources. Sa kabila nito ay naging matatag si Carmel. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang matugunan ang espesyal na pangangailangan ni Michael. Dadalhin ko siya pag recess time doon sa school ng aking panganay na anak. Susuutan ko din siya ng old uniform ng anak ko. May dala din siyang bag. Tapos kung minsan maghahanap ako ng teacher na mabait.
papakiusapan ko lang, pwede ba si Michael makakita lang ng classroom, makakita lang siya ng upuan ng bata, na kung paano itsura ng blackboard, papasok si Michael doon, kakausapin ng teacher kahit hindi siya sumasagot. Papaliwanag ko muna yung kung ano yung kanya mga characteristics. Dahil sa isang diplomat ang ama ni Michael na si Alfredo, madalas sa kanilang pamilya ang magpalipat-lipat ng bansang tinitirhan. Mahirap para sa katulad ni Michael ang mga pagbabagong ito. Kaya naman labis ang pag-alalay ni Carmel at ng kanilang buong pamilya sa pagtulong kay Michael. Ang husband ko, before pa kami matransfer sa isang lugar, inaalam niya na kaagad ano ang mga facilities dyan, saan namin dadalhin, anong pwede namin mga resources na pwedeng tingnan para lang matulungan siya. Yun ang pirming mga concerns namin. Ang pagpapagal at pagmamahal na ibinigay ni Carmel kasama ang kanyang buong pamilya ay nagbunga sa buhay ni Michael. Ngayon ay 41 taong gulang na siya at kasalukuyang nagtatrabaho sa Philippine Information Agency bilang isang administrative assistant. I Xerox copy papers, giving the papers to everyone who comes to the office. I encoded materials, and then I bring out the papers to other offices of employees in PIA. Michael started working at PIA since 1999. Siya ay masipag, madaling utusan. Kung ano yung sinabi mo sa kanyang gagawin niya kaagad. Madali mo naman pakiusapan at madali siyang makipagkaibigan. Si Michael ay aktibo din sa larangan ng sports. Kamakailan lamang ay nanalo siya as world champion sa Special Olympics weightlifting division. At isa din siyang advocate ng persons with disabilities. Para kay Michael, naging inspirasyon niya ang Diyos at ang mapagmahal niyang pamilya upang maabot ang tagumpay na meron siya ngayon. Thank you for all the blessings for your family. Dad, Mom, my brother Bon, and then my two sisters, Lala and Jen, my two nephews, Jacob and Matthew, and my two brothers-in-laws, Eric and Mark, for all of them. Si Michael, inaano pa namin ng mas mataas pa kaysa doon sa inaakala namin maabot. Para mag-i-strive siya talaga. So natutuwa kami kasi may trabaho siya ngayon. He is, atleta siya, na nagre-represent siya ng Pilipinas sa iba-ibang lugar, At yun, yung parang nagiging example siya sa mga ibang mga tao sa sektor na may mga kapansana na, kumbaga, example siya na pwedeng may mangyari sa kanila. Basta tiyagaan mo lang sila ng yung todong-todo talaga na to the best, no? Isang malaking hamon man para sa kahit na sinong ina ang magkaroon ng anak na may autismo. Napatunayan ni Carmel na sa tulong ng Diyos at ng kanyang buong pamilya, maaari pa ding magkaroon ng normal na buhay ang katulad ni Michael. Ito ay kung bibigyan lamang sila ng lubos na pagmamahal at atensyon upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pinipilit niya na mapagbuti yung sarili niya para maging proud tayong lahat sa kanya, hindi lang sa sarili niya, hindi lang sa pamilya niya, kundi para sa mga taong mga kasalamuhan niya. Talagang may mangyayaring maganda. Huwag natin lang i-give up yung mga anak natin. Tutulungan natin sila kasi para hindi sila pabigat sa habang panahon. Para maging pakipakinabang sila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. At sa buong bansa siguro, I hope. Ay study nga gibuhat sa Germany ba, partner, about aning mga bata nga na ADHD or kaning attention deficit hyperactivity disorder. They figured out, partner, nga when you give them positive reinforcements, kung mo smile kanila, kung imo silang i-appreciate, imo silang daigon, dako kayo ang ilang nakita nga improvement sa ilang concentration, sa ilang attention o kanang sa ilang impulse control. Amazing. Kani ato mga bata, no, ang ilahang mga brains bitaw, partner, mura din siya mental recorder. They will always record everything that we say. Dili lang emotional benefits ang impact sa positive words nato, partner, upon masking ang mental ug ang physical pa. Muna, it's very important labi na ikaw because you're a mom of 2 kids na sige lang tag-ingon og I love you, I appreciate you, keep up the good work, you're doing great. Sige lang tag-cheer on sa ato ang mga anak ba kay grabe gid ang benefits ana.
Right, and one tip to parents partner, no nga, we should try to catch our children doing good. Yes. Okay, kasagaran man gud sa ginikanan ang i-point out pirmi katubi Ang sayop ang nato. sayop. Oy, nagngano inani, but when they do something small things lang gud nga small things that will make them feel appreciated. Yes, we praise them kay mo build up din na silang Yes, self-esteem ug ang ilahang kanang confidence. So importante gid kaayos tanan nga atong bantayan ang mga pulo nga mogawa sa atong baba. More of Kausaban will be right back after this break. Kaya nilang pumatay ng tao sa pamagitan lang ng salita. Spell casting, guide spirits, amulets and superpowers, black books, and the occult. Kini ang kaagi sa pamilya ni Magdalena Casco. Ang detalye, musunod na. Namulat sa magkaibang lahi at paniniwala ang mga magulang ni Magdalena Casco. Isang Muslim ang ina at sundalong Kristiyano naman ang kanyang ama. Nabibilang sa salip o mataas na antas ng Muslim ang kanyang lola, kaya't lubhang naging makapangyarihan ang kanilang angkan sa kanilang bayan, maging sa mundo ng kadiliman. Kaya nilang pumatay ng tao sa pamagitan lang ng salita, sa pamagitan lang ng itlog na pag bumaksak daw to sa harapan ng taong nagkaroon sa kanila ng kasalanan, mamamatay yon. Meron din silang power na makipag-usap sa mga evil spirit. Pwede nilang utusan to na i-guide mo to or patayin mo to. Napagkalooban din ng kakaibang bato ang ama ni Magdalena na nagtataglay ng di pangkaraniwang lakas at kapangyarihan. Hindi ka tatablan ng bala. Kaya mong magbuhat ng isang akasya, puno ng akasya. Ang ganong sitwasyon ay hindi na naging lihim sa kanilang pamilya, kung kaya't maging ang kanyang ina at nakatatandang mga kapatid ay gamit-gamit ang mga katuruan at ritual na isinalin sa kanila ng kanilang mga ninuno. Sa mga kuya ko, sa mga ate kong nauna sa amin, meron sila mga ritual na ginagawa. Parang minimeditate, yung maliit na libro lang na ganun. Kakaibang anting-anting naman ang isinusuot ng kanyang mga kapatid na lalaki at pagkakaroon ng bantay o kambal naman sa mga kapatid niyang babae ang mga nagsisilbing proteksyon daw nila laban sa masasamang espiritu. Protection mo sa mga spirit na pag-alagala na hindi ka nila itatouch, hindi ka nila gagalawin. Mga ibang kapatid ko na ahead sa akin, nakikita talaga nila na nagpo-form siya na ahas, tapos kidlat, ganyan, bulalakaw, ganun. Yun yung mga sinasabi nilang, ito yung mga guiding spirit nyo. Hindi man nakikita ni Magdalena ang kanyang kakambal na espiritu, malakas ang kanyang pakiramdam na ito nga'y totoo. Sa katunayan, ang kanilang kapitbahay ay saksi sa mga ligaw na espiritu sa kanilang bahay. Sinasabi meron may apoy na bumabaksak sa bubungan ng bahay namin. Nakikita nila nung time na yon. Meron daw nagkakagulo na tao sa loob ng bahay na wala naman sa namin. Wala lang, normal lang kami sa loob ng bahay. Yung mga nagiging bisita namin, nakaka-experience sila na meron sila nakikitang tao eh. Malaking tao siya na itim. Napag-alaman din ng magkakapatid na naisalin din sa kanila ang kapangyarihang magbitaw ng masasamang sumpa sa kapwa upang maghiganti. Meron isa sa mga kapatid ko na nagbitaw ng salita na mamamatay yon. Dati pag alis ng sasakyan, nabunggo ng sasakyan din at muntik na ikamatay ng tao. Minsan tuwing hating gabi, nakikita nila ang kanilang mga magulang na nagsasalita ng mag-isa. Natin din nakita. Ang lahat ng ito'y naging normal sa pamilya Casco, pero ang mismong ina ay alam kung saan nanggagaling ang kapangyarihan nila. Mother ko mismo, alam niya na hindi galing yun sa Diyos. May paniniwala siya na hindi yun galing sa Diyos. Alam niya na black magic yun. Ang kanilang tinuringan na kakampi, simulat sa pool ay isa palang mapaglinlang na kaaway.
ang paggamit ng itim na kapangyarihan ay may kapalit. Ito ay ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman at matinding kahirapan. Kita namin na talagang meron talagang cost yung sin na naminana namin sa mga ninuno namin. Talaga ang resulta niya sa mga bawat henerasyon namin ay nandun. Yung ate ko, yun ang sabi niya eh. Bigla na lang siya nagkakasakit na naninilaw siya as in dilaw na dilaw daw siya. At yun din nangyari din yun sa mother ko. Mga doktor na ibang klaseng sakit to, sabing ganun, walang gamot. Ang sunod-sunod na pagkakasakit ng mag-anak ang nagsilbing hudyat kay Magdalena na humingi ng tulong sa kalapit na simbahan. Tunay na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak dahil iniahon niya ang mag-anak sa lalong matinding kaparusahan. Sa tulong ng kanyang pastor ay nagsilbing ilaw ang salita ng Diyos sa pagkauhaw ni Magdalena sa katotohanan. Kailangan isipin niyo lahat ng mga kasalanan. Ano mang mga kasalanan na nagawa hanggang sa mga kanino-ninoon. Doon lang namin nalaman na kailangan pala itong mga bagay na to, hinihingi din ng tawad sa Diyos para ma-release ka doon sa bandage nung ano na yon, sin na yon. Yung mga guiding spirit na sinasabi. Yun nalaman namin yun. At doon na-release kami pare-pareho. Ilang kami magkakapatid na naka-attend doon at talagang matindi yung battle na nangyari that time. Sa pagsuko at paghingi ng tawad sa Diyos ng magkakapatid, sumunod din ang kanilang inang Muslim at tinalikuran din ang lahat nitong mga paniniwala. Sa kanilang pagtalikod sa kasalanan, ang kaaway ay hindi pa rin tapos. Sinubok ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At dito na nagsimula ang totoong labanan sa mundo ng kadiliman. Nagkaroon talaga ng sakit yung father ko na halos ikamatay niya na. Bago siya pinag-pray, kinausap muna yung father ko na yung acceptance. Tapos noon, pinaghingi ng tawad. Nung pinag-pray siya, meron siyang nilabas sa katawan niya na para siyang marble. Marble siya na may mata. After nung nailabas yun ng father ko, na uli siya. Umayos na siya, tapos hindi na dumadating sa point na meron siyang kausap, may kinakausap siyang tao na hindi naman namin nakikita. Nagkaroon na siya ng peace, hindi siya ginagambala ng mga ganong spirit. Pagbabayan, sakit, tapos bumubulong Laking gulat ng magkakapatid nang maialis ang mga bato sa katawan ng kanyang tatay at ate. Tuluyan na nga silang napalaya sa pagkakasakal ng kaaway sa kanilang buhay. Sa huli, napatunayan ni Magdalena na ang bisa ng panalangin at pagpuri sa makapangyarihang Diyos ay ang kanilang sandata para sugpuin ang kasamaan. Matapang na kami kasi Kristo, yung dugo ni Kristo ang magko-cover sa amin at alam namin na greater is He that is in us. Meron tayong kapangyarihan over sa lahat ng mga anumang spirito na yan na gawa ni Satan, na alagad ni Satan. Para hindi na makapaminsala ang kaaway sa kanilang panibagong buhay, winasak nila ang mga kagamitang makapag-uugnay sa kanila dito. Sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pakikipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman ay patuloy pa rin. Pero ang kaibahan na sa ngayon, naniniwala sila na ang pananampalataya sa Diyos ang siyang makapagliligtas sa kanila. Sa kadiliman is, sigurado kapag diyan ka nagtiwala, wala kang kahihinatnan. Hindi katulad ng kapangyarihan ng Panginoon na makikita mo yung joy, makita mo yung love mo sa kapwa mo tao. Yun ang mararanasan mo pagka yung kapangyarihan ng Diyos ang pinaghari mo sa puso mo. Yung assurance na yon, mga pangako ng Panginoon sa atin,
yun ang pangahawakan mo para masabi mo na totally free ka na. Dahil si Kristo, hindi siya yung Diyos na nanunumbat sa mga kasalanan mo dati, kundi siya yung Diyos na pag humingi ka ng tawad sa Kanya, wala siyang nililingon ni katiting o katuldok na kasalanan na nagawa mo before. You know what, partner, in the book of Isaiah, but chapter 55, verse 11, it says, "My word will not return to me empty, but it will accomplish the purposes for which I sent it." No, that is from God. And the same thing, and the same is very true with their own words, partner. Yes. Na kung ato ganining buhian, whether it's positive or negative or even kana mga tunglo or curse, it will really accomplish its purposes. Yes. No? Stern warning about using our words. That's right. And if there's anything negative that was thrown at you or said to you, we want you to know na ang pulong sa Ginoo mo'y maka-counter-attack, ana. It's the Word of God and His light that can bring a shine in your life once again. He can stop the negative pronouncements against you. Ang kanang mga spells sa mga classmates sa una. Kana mubo kay ka, ba't ikay kagnaong and all these things, that can change only through the Word of God. And so right now, allow Ivy and I to pray for you. Labi na sa mga tao na naka-experience ko ng mga negatibo na mga panultion against them, we want to pray for you right now. Let's just go to the Lord. Father, in the name of Jesus, we believe that your Word is powerful and your Word is alive. Thank you, Lord God, that as we speak blessing to our televiewers, Lord God, mapukaw sila, Lord. Lord, there's no longer a bad dream, but they will believe, Lord God, that they are fashioned by you, they're fearfully and wonderfully made, they are the object of your affection, unya nahigugma kanila, Lord God. Father, right now we're asking, let the curses be lifted up. Tanan mga negatibo na mga pronouncements against our televiewers, we ask, Father God, that you would break it right now in the name of Jesus and speak life, encouragement, faith, and boldness sa tanan namong tigpananaw, Lord God. Father, we believe that today is the day of new beginnings for these people, O God. We lift them up to you, and we're believing for your best. In Jesus' name, amen and amen. If you prayed with us or kung doon na pa kay mga pangutana about aning mga impact sa tunglo sa imong kinabuhi, all you have to do is call the counseling center. Ang mga numbers ato karong gi-flash sa inyong mga screen. Ayaw nagkaulaw because kani mga tawhana very excited ni sila nga mudawa sa inyong mga tawag. That's true, Ivy. In fact, ang ato mga counselors are available on standby 24 hours a day. Kausaban will be right back with a story from TV celebrity Teddy Corpus. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo og inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Ako si Teddy ng bandang Rocksteady. Mula pagkabata hanggang ngayon, musika ang nilalaman ng aking mga ugat. Tambay dito, tambay doon. Masaya kasi ang tropa. Yosi, inom tapos kantahan kasama ang tropang mga musiko. Trip na trip yan. Pero kapag mag-isa na, tila iniwan rin ako ng aking pangarap. Teddy Corpus, sikero ug magbabala. Iyang mga matidund-anong revelasyon musunod na. Basi nailhan niyo siya na usa ka TV host, usa ka rockstar, but at the same time kani si Teddy Corpus is a musician, he's a poet, and a spoken word artist. Giun sa kanya pag-share no ang iyang sugilanon. Let's watch this very powerful testimony using the power of spoken words. Let's watch this. Ako si Teddy ng bandang Rocksteady. Mula pagkabata hanggang ngayon, musika ang nilalaman ng aking mga ugat. Dahil ang bawat tingin, hangin, hinuhod ng aking pagkatao ay parang isang tula. Isang salaysay ng musikang nakaukit na sa akin. Success story na dapat, di ba? Kung parang abakada lamang para sa akin ang pagsulat ng mga lirikong awitin. Pero bakit puro hirap na lang ang aking buhay?
Nasaan ba ang ginhawa? Ay, ang bagal ng mga lirikong dumating sa aking isip. Tambay dito, tambay doon. Masaya kasi ang tropa. Yosi, inom tapos kantahan kasama ang tropang mga musiko. Trip na trip yan. Pero kapag mag-isa na, tila iniwan rin ako ng aking pangarap. Teka, pagdating sa pangarap, kasama ang priority. Family first, di ba? Pero ewan ko, artist eh. Pag artist, dapat una art, next na lang ang pamilya. Ay intindihan din siguro ni Mahal? Tugtugan, kantahan, tapos paggising, yun na. Balik na naman sa dati. Hirap talaga sumikat. Hirap makamit ang mga pangarap. Naalala ko tuloy nung aking kabataan. Alam ko mahilig ako sa Bible noon eh. Naalala ko nga nung una akong nagdasal. Kinausap ko si Lord Jesus. Alam ko naramdaman ko yung tunay na kapayapaan sa musmus kong edad. Yun ata ang kulang. Yun ata ang dapat kong balikan. Sa pagdaan ng panahon, napagtanto ko ang tunay na prioridad sa buhay. Mas masarap magsulat ng kanta kung katabi ko si Mrs. Moral support ba? More time para sa pamilya, less time sa barkada. Mas masarap kasi kung hangover kay God kaysa hangover sa inuman. Ang sakit sa katawan. Yun na pala yun. Sa bawat oras, panahon, taludtod, hinuhod, hinga, pawis, pagod, dugo, liriko, awitin, pag-ibig at pangarap, mahalagang uunahin si Jesus. Ngayon kahit host na ako ng sikat na television show at composer ng iba't ibang awitin, wala akong dapat ipagmalaki. Dahil sa grasya lamang ng Diyos ako at ng pamilya ko nabubuhay. Naniniwala ako na it's that one point in my life na I know and I am very certain that I really heard the voice of God. So partner, like Teddy ba, we are reminded that we should not underestimate the power of our testimony because every time we declare our testimony about how God has done wonderful things in our lives, doon na siya potential nga mo break good sa works of the devil in the lives of other people. Tinood yun na partner unya. Nindot yun kayo makadong no? O mga testimonya na nanggikan sa mga celebrities na vocal kaayo sila sa ilahang faith. And partner, that wraps up one of our best episodes diri sa Mindanao. And daghan kay salamat sa Dacac Park and Beach Resort. Murang ni-enjoy gitag maayo diri no. Unya ganan pa ta mo sound din na. So we want to leave you with this verse found in Proverbs 18:21, which says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Og sa Bisaya pa, kamatayon o kinabuhi maoy anaa sa gahom sa dila. Ug katong mahigugma niini magakaon sa bunga ni anha. So we want to speak life to you, our televiewers. Quoting from Deuteronomy 28, we declare that you are blessed. You'll be blessed when you come in and when you go out. You lend to many nations but will borrow from none. You will be the head and not the tail. You will be at the top and never at the bottom. Bye everybody. God bless you. Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban.